Yung 5 tips po na ito, para naman kahit magkakatabi po kayo na sari-sari store sa area ninyo, magkakaroon pa rin kayo ng customer, no? At habang tumatagal, magiging suki nyo pa, okay? 5 tips lang to mga kasari, kasi itong 5 na to, kahit itong 5 lang na to, meron kayo sa inyong sari-sari store, sigurado na magkakaroon kayo ng mga suki. Okay? Hello mga kasari! It's me, Jennifer Mejia, ang tindera ng bayan. Hello mga kasari! Kamusta po kayong lahat? Okay? For today's video, no, magbibigay po tayo ng 5 tips. 5 tips po para sa mga sari-sari store na magkakatabi. Okay? Kung sa area po ninyo, marami na kayong nagtitindahan, marami kayong tabi-tabing sari-sari store, ayan, no? So, magbibigay po tayo ng tips para naman mapuntahan pa rin kayo at mabibilhan pa rin kayo ng inyong mga suking customer. Okay? Umpisa na po natin. Okay? Yung unang-unang tips, no, para sa sari-sari store, kung magkakatabi man po ang inyong tindahan sa inyong area, sa inyong lugar, is siguraduhin po natin na kompleto yung ating mga paninda, yung ating mga items. Okay? Para naman hindi na sila lilipat sa iba pang sari-sari store. Okay? At saka once na nakita po ang inyong sari-sari store na punong-puno, alam niyo yun, punong-puno, maliwanag, maraming laman, no, kasi nga kompleto, sigurado sa sari-sari store nyo sila mamimili. Okay? Kahit po ako, kapag namimili po ako sa mga grocery doon sa bayan, no, kung sino yung pinaka kompleto, kasi marami talagang grocery sa bayan, yung mga wholesaler doon, no, kung sino yung pinaka kompleto, doon po talaga ako namimili. Okay? Tsaka pag alam kong yung maraming laman, yung busog na busog sa mata, 'di ba? Pampaakit po 'yun ng mga customer. Okay? Yung pangalawang tips, no, para sa mga sari-sari store na magkakatabi sa area, sa lugar, alamin ang needs ng mga customer sa lugar ninyo. Okay? Ayun, alamin po ninyo kung ano yung mga needs nila, no, para sa inyo na po sila bibili. Okay? Pangatlong tips, no, para sa sari-sari store nyo pa rin bibili ang inyong mga customer. Okay? Magdagdag po kayo ng mga paninda, 'di ba? Ano-anong paninda yung pwede natin idagdag sa ating sari-sari store? Okay? Kung nag-iisip kayo, ano bang pwede ko bang idagdag? Ano ba? May kulang pa ba? Ano kaya kulang? Okay? So ito po yung mga pwede natin idagdag sa ating sari-sari store. Pwede po tayo magdagdag ng school supplies. Okay? Lalo na kung medyo malapit po tayo sa eskwelahan, no? Magdagdag tayo kung ano man, kung elementary, 'di ba? Katulad po dito sa amin, medyo malapit po kami sa school, elementary school. So ang mga paninda ko po dito na school supplies, yung mga pang grade 1, grade 2, grade 3, grade 4 na papel. Okay? At meron din po tayong lapis at ballpen, tsaka crayons. Okay? Kasi kung ano po talaga yung hinahanap din ng mga suking customer ko, lalo na yung mga estudyante, kung ano hinahanap nila, is yun po yung nilalagay ko dito sa aking sari-sari store. Sinusulat ko yan. Sinusulat ko at pagdating na namili ako sa bayan, binibili ko na po kung ano yung mga hinahanap nila. Para the next day, na bumili ulit sila sa akin, meron na po yung hinahanap nila. Okay? Para hindi na sila lilipat. Diba? Tsaka tatatak na rin po sa isipan nila na, meron na si meron na siyang panindang ganito. Doon ako mamimili. Okay? Diba ganun? So, yung pwede pa po nating madagdag sa ating sari-sari store is yung mga frozen products. Okay? Mga hotdog, tosino, longganisa, manok, baboy, ayan. Pwede po natin idagdag sa ating sari-sari store yan. At ang pwede pa po natin idagdag na sigurado rin po malaki ang kita. Okay? Load at GCash. Yan, dito po sa sari-sari store ko, isa sa pinakamalakas ang load at GCash. Okay? So, kung wala pa po kayong GCash or load sa inyong sari-sari store, ito na po ang panahon, ito na po ang araw na kailangan idagdag nyo na po ito sa inyong sari-sari store. No, yung pang-apat na tips, para sigurado sa sari-sari store nyo sila pupunta. Okay? Huwag po tayo masyadong magpatong ng malaki. Okay? Huwag po natin masyadong patungan ng malaking kita yung ating items. No? Kasi, alam niyo yun, yung nagmamadali tayo na yumaman, nagmamadali tayo makuha natin agad yung pampuhunan natin, yung pinuhunan natin sa sari-sari store. Kailangan idagdag ko to sa items ko. Okay? 50% idadagdag ko to. No? Kasi gusto mo agad makuha yung ipinuhunan mo. So, sa sari-sari store po kasi, hindi po ganun. Hindi po sa isang buwan nyo lang makukuha yung inyong ipinuhunan. Okay? Medyo matagal. Tiyaga lang po talaga. Sigurado rin naman po na babalik din sa inyo yung kung magkano man yung ipinuhunan ninyo. Sa akin, ang pato ko po dito sa aking mga items is 10%, 15%, 20%. Okay? 20% po yung pinakamataas.
yung pang 5 tips, no, para sa sari-sari store nyo pa rin sila bibili. Okay, at magkaroon po tayo ng suki. Huwag po tayong magtaray or magsungit sa ating mga customer. Okay? Yan, kahit gaano pa kadami yung items mo, kahit gaano pa yata kamura, kung mataray ka, kung masungit ka, 'di ba? Matatakot sa iyo yung customer. Lalayo ang kanila. Hindi sila bibili sa sari-sari store niyo. Okay? Kahit sino naman, 'di ba? Minsan ilalagay natin yung sarili natin bilang customer, 'di ba? Yan. Doon sa grocery, sa bayan, 'di ba? Kasi nga dikit-dikit din sila, marami rin pong grocery doon. So, meron po talaga na parang iniiwasan. Hindi ako bumibili doon kasi mataray, masungit, 'di ba? Magtanong ka lang ng konti. Alam mo 'yun, parang ₱5 'yan. Ang sungit, hindi siya friendly, no? So, kailangan para magkaroon po tayo ng suking customer, maging friendly po tayo sa ating mga customer. Yun po yung 5 tips para kahit magkakatabi po yung ating mga sari-sari store sa lugar natin, mas pipili pa rin po ng mga customer na bumili sa ating sari-sari store. Okay? Yun po yung number 1, siguraduhin po natin na kumpleto yung ating mga paninda. Okay? Number 2, alamin po natin yung needs ng ating mga customer sa ating lugar. Okay? Ikatlo, magdagdag po tayo ng mga paninda katulad ng mga frozen foods, GCash at load, school supplies. Pang-apat, wag po tayong magpatong na masyadong mataas na presyo or mataas na kita sa bawat items. Okay? Number 5, wag po tayong magtaray or magsungit sa ating mga customer. Okay? Para magkaroon po tayo ng suking customer. So, yun po yung 5 tips para sa mga sari-sari store na magkakatabi at mas pipiliin pa rin po ng mga customer natin na bumili sa ating sari-sari store. So, yan. Hanggang dito na lang po. I hope may natutunan po kayo sa aking video. Hanggang dito na lang po. Thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye. Happy selling. God bless.